mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala ang Agriculture Department laban sa peligrong dulot sa kalusugan ng mga naglipa ng imported na gulay at produkto na hindi dumaan sa kanilang pagsusuri. May mga nabistong ganyan sa isang palengke sa Pasay, kaya nakikipag-ugnayan na ang DA sa iba pang ahensya para matukoy ang pinagmulan nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tiger chili, garlic sticks at Chinese yam. Pangalan pa lang, mapapalingon ka na sa ilang paninda rito sa Cartimor Market sa Pasay. Pero bukod dyan, sabi ng ilang mamimili, nakakaengganyo raw mamili ng gulay dito sa Cartimor Market. Bukod kasi sa malinis, marami raw mga kakaibang gulay dito, kagaya na lamang nitong tiger chili na para bang pinalaking siling haba. Pero ayon sa Department of Agriculture, maaari raw may peligro sa kalusugan ang pagkain ng mga ito. Malalaki, pero hindi kami kumakain nun. Dahil? Natatakot kami kasi hindi namin alam kung anong mga ginagawa doon. Kung manggagaling pa po ng ibang bansa, anong meron? Bakit nila naipapreserve ng ang gaganda? Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malamang smuggle daw ang mga ibinebentang kakaibang gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Hindi raw sila na-issuehan ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Plant Industry. I don't remember that the BPI has issued SPSICs for those type. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous, di ba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan, kung yung may pesticide content niya, yung fertilizer na ginamit, tama ba, na hindi harmful sa tao. Ayon sa DA, maaaring hindi raw alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito, pero mahalaga raw ang pakikipagtulungan nila para matunto ng source ng mga gulay. Ang alam lang namin, doon lang namin kinuha sa Divisoria. Tapos binibenta lang namin dito. I-coordinate din muna namin sa DA sa DTI. Tapos kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila. Makikipagtulungan din ng DA at DTI sa Bureau of Customs para mahanap ang maaaring pinagmulan ng mga gulay. Samantalang mula 58 pesos ay plano pang pababain ang maximum suggested retail price o pinakamataas na bentahan ng imported na bigas sa 55 pesos sa February 5. Pagkatapos ay sisikapin pa itong mapababa sa 49 pesos. By March 1, hopefully break 50 na tayo, 49 ang MSRP as long as world prices remain as is today. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng AFP ang paglipat sa sikretong lokasyon sa Pilipinas ng Typhoon missile launcher ng Amerika. Pinalaga ng China ang pagpayag ng Pilipinas na manatili yan sa bansa. At nakatutok si Chino Gaston. Walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Git yan ng Armed Forces of the Philippines, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ship sa rehiyon ng China. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have artificial islands in the South China Sea altogether, no? Na meron din mga militarized na and missile capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Kinumpirma ng AFP na inilipat sa isang sikretong lokasyon ang Typhoon launcher na bahagi ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin, kayang tamaan ng missile launcher ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas at ilang bahagi ng Southern China malapit sa karagatan. We have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launcher sa plano nitong pagsakop ng Taiwan. The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sa amin yan.
Dati nang sinabi ng AFP na sa mga joint military exercises lang gagamitin ng Typhoon missile launcher at hindi laban sa anumang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kongreso at hindi umano ehekutibo ang dapat magpaliwanag kaugnay sa mga blanko sa BICAM report ng 2025 National Budget ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang BICAM report ay iba pa sa mismong General Appropriations Bill na siyang nilagdaan ng Pangulo, bagamat isa ito sa mga pinagdaan ng proseso ng budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanko sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pirmahan sa presidente, hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo na isa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, walang blanko sa isinumite sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanko, sila din po ang makakapagpuno nung blanko. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dan Gatmaytan ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pagtapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Inamin ng Justice Department na batid nitong labas-masok na sa Pilipinas ang kinatawan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon nito sa Duterte drug war. At may mga nag-aayos ng pag-uusap ng DOJ at ICC. Nakatutok si Salima Refran. I'm asking the ICC to hurry up, come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. 2 buwan lang matapos ang magkasunod na pahayag na yan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, inamin ni Justice Secretary Boying Remulla na may mga labas-masok sa bansa na kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Sabi niya sa international news agency na Reuters, alam niya ito dahil sa ulat ng mga taga-human rights community na kausap ng ICC. Sabi pa ng kalihim, posibleng mag-usap sila at ang ICC at may mga namamagitan na para dyan. May mga partikular na punto kung saan pwede ang kooperasyon pero kailangan linawin ang mga hangganan nito na hindi pa din detalye. Git ni Remulla, pwede ang kooperasyon sa International Tribunal sa ilalim ng batas. Pagdidiin ng palasyo,
hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na 2018 pa tumiwalag sa Rome Statute o ang tratado na bumubuo sa ICC. The position is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will respond favorably or positively. Kahit kasi hindi na bahagi ng ICC, miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas at dati na tayong nagpapatulong sa kanila. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Giit na mga biktima ng drug war na dumulog sa ICC, minamandato ng pinirmahang Rome Statute ang kooperasyon kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Yung pagkakasulat ng Article 127 ng Rome Statute kung saan dating nakapirma tayo, ang sinasabi doon, kapag umexit ka, hindi ibig sabihin kalimutan na lang. Meron ka pang kailangan gawin. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat mag-resign ang mga kumukontra umano sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC sa anumang paraan. Gayunman, sinabi na rin ng Pangulo noon pang nakaraang taon ang posibleng pakikipagtulungan sa Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng ICC prosecutor sa mga umano'y crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 o isang araw bago naging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Sakop nito ang drug war ni Duterte sa Davao noong mayor pa siya nito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Tukoy na ang mga sangkot sa nahulikam na rambol ng mga estudyante sa isang paaralan sa Quezon City. Dumulog ang ina ng isa sa mga biktimang 2 beses nang sinaktan at pinagbantaan pa umanong papatayin. Nakatutok si Mari Zumali. Sumiklab ang rumble na ito ng ilang estudyante ng North Fairview High School bandang alas 7 ng gabi noong Lunes. Sa video na nag-viral na sa social media, kita na pinagtutulungang bugbugin ng isang nakauniforme at isang nakasibilyang binatilyo ang isang estudyanteng napapayuko na lang habang pilit pinoprotektahan ang sarili. Sa di kalayuan, may isa pang estudyanteng pinagtatadyakan at pinagbubugbog din. Inabutan namin kaninang hapon sa North Fairview High School ang ina at tiyahin ng isa sa mga binugbog sa video. Humihingi sila ng tulong sa eskwelahan na matukoy ang mga estudyanteng nambugbog mismo sa biktima at ituro rin ang ilan pang mga outsider na kasama ng bugbog sa anak. Nabahala po ako, ma'am, sa anak ko kasi siyempre pinabantaan na papatayin. Kung ano ba talagang mga kasalanan nyo na ginaganyan kanila? Ang dami-dami pa naman nila, ma'am. Mga 20 katao. Kagabi daw, ang dami na naman nung sa kapatid niya na nag-aabang. Naawa po ako syempre. Bukol-bukol ho yung ulo niya, tapos ang dami hong bukol sa ulo. Ulo talaga ho ang pinunteriya. Natatakot ho ako para sa pamangkin ko. Gawa ng, kaligtasan nila yung takot na pumasok. Pero lumalabas sa investigasyon ng eskwelahan na hindi lang isang araw nangyari ang rumble. Dahil matapos ang insidente nung Lunes, nasundan pa ito ng mga sumunod na gabi kung saan naggantihan ang mga umunoy magtutropa. So, ayon po sa investigation po ng aming guidance office, ito po mga batang ito ay parang nagkairingan lang, parang titigan-titigan, tapos piling naangasan, tapos pag dinala nila sa labas, pagdating sa labas, tumawag na pala sila ng ibang kaibigan nila, tapos yun po, nagkagulo-gulo na sila. Natukoy na raw ng pamunuan ng eskwelahan ang mga sangkot na estudyante. Kinasuhan na rin sa piskalyan 3 suspect, isang estudyante ng eskwelahan at 2 iba pa. Pero posibleng madagdagan pa raw ang maghahain ng kaso dahil sa dami ng napasama sa rumble. May nag-file na ng case. So, slight physical injury in relation to RA 7610. We will make sure na safe sila.
Humingi na ng tulong sa pulisyang eskwelahan para magdagdag ng police visibility sa paligid nito. Ipinatatawag na rin ang lahat ng magulang ng mga estudyanteng sangkot para magbigay linaw sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Malamang umalingaw-ngaw na naman habang palapit ang eleksyon ang mga campaign jingle. At pati yan, babantayan ng COMELEC, lalo yung di ipinagpaalam o walang bayad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos maudlot ng ilang ulit, itutuloy na raw ng COMELEC ang pag-iimprenta ng bagong balota sa Lunes. Ipinagbigay alam daw nila ito sa Supreme Court sa pamamagitan ng isang sulat. We will have the ballots by May 12. We will print the 72 million ballots exactly on time for the delivery on the different parts of the country. Ngayong araw dapat pagugulungin ang printing ng balota matapos itong ihinto ng COMELEC dahil may ilang pangalan na kailangan idagdag sa balota. 150 million pesos ang nasayang dahil dito. Pero ang isa sa mga nabigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court, umatras naman kahapon sa pagtakbo. Bukod sa printing, tuloy din daw bukas ang mock elections ng COMELEC sa 30 barangay nationwide na lalahukan ng totoong mga botante. Pupunta si Garcia at ilang pang opisyal ng COMELEC sa Hulo-Sulu para obserbahan ito. Test ballot at hindi official ballot ang gagamitin sa mock elections na ang pangunahing layunin daw ay masubukan ang mga makina. Itinakda naman ng COMELEC ang local absentee voting sa April 28 hanggang 30. 2 linggong mas maagang makaboboto ang mga kawani ng gobyerno, militar, pulisya at media na magiging abala sa araw ng halalan. Habang papalapit ang eleksyon, patuloy raw na minomonitor ng COMELEC ang lagay ng seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat walang kinalaman sa eleksyon ang ambush sa Sumisip Basilan kahapon na ikinasawi ng 2 sundalo, ikokonsidera raw ito ng COMELEC at law enforcement agencies sa pagtukoy ng areas of concern. Pwede natin ma-recommend din. Number 1, i-increase yung classification level ng area. Or number 2, malagay siya sa COMELEC control. Meron ng assessment, maglalabas muli kami through the PNP rin na recommendation nila. Samantala, lumagda naman ang COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines ng Memorandum of Agreement para mabantayan ang paglabag sa intellectual property rights sa eleksyon. Kasama raw sa babantayan ang paggamit sa mga kanta para maging campaign jingle ng politiko nang walang paalam o bayad sa gumawa ng orihinal na kanta. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kinokondena ng ilang grupo si dating Chief Justice Sereno na namumuno sa Project Dalisay dahil sa pagpapakalat umano ng fake news kaugnay sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Sagot ni Sereno, tungkulin niyang bigyan ng babala ang mga magulang. Nakatutok si Maki Pulido. Noong 2018, itineklara ng National Economic Development Authority na isang national at social emergency ang pagtaas ng bilang ng teen pregnancy. Noong taong yon, nabuntis ang 2,250 na mga batang edad 10 to 14 years old. Pagsapit ng taong 2023, nasa 3,343 na ito. It has tripled in the last 16 years, the incidence of adolescent pregnancy. And in 23, it now includes a 9-year-old. Karamihan sa mga nakabuntis, malayong mas matatandang lalaki at kalimitan kaso ng panggagahasa. 9 to 16-year-old girls have a risk for rape which is 5 times higher than all women and girls. Those below the age of 15 have a much higher rate of maternal morbidity and mortality. Namamatay po sila at napipinsala compared with older women. Ilan sa itinuturong dahilan ay kakulangan ng tamang edukasyon, impormasyon at serbisyo, mga bagay na layong matugunan ng Senate Bill 1979 o Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero nang mag-viral sa social media ang posisyon ng Project Dalisay sa panukalang batas,
inatras ng 7 senador ang kanilang mga lagda sa committee report. At sinabi ni Pangulong Marcos na i-veto niya ito kung papasa dahil may mga ituturo daw sa mga batang hindi akma sa kanilang edad, bagay na pinabulaanan ng sponsor ng panukalang batas na si Senador Riza Ontiveros. Kaya kinokondena ng ilang grupo si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang namumuno sa Project Dalisay dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Project Dalisay, you are very irresponsible. Nasa mga kamay po ninyo kapag next year mas tumaas pa ang number of adolescent pregnancy sa ating bansa. Hindi ito direktang sinagot ni dating Chief Justice Sereno, pero sabi niya tungkulin niyang bigyan ng babala ang mga magulang sa mga panganib ng comprehensive sexuality education na nasa Senate Bill 1979. Kailangan daw ito mahinto dahil kontra ito sa saligang batas at sa Filipino values, lalo't pinag-uusapan dito ang proteksyon ng kabataan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na umaaligid at papalapit sa baybayin ng Zambales. Kinumpirma naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na pinag-uusapan na ang pagsasampa ng bagong kaso laban sa China. At nakatutok si Rafi Tima. Mula sa lapit na 60 kilometers sa dalampasigan ng Zambales sa mga nakaraang araw, naitaboy na raw ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang nanghihimasok na barko ng China Coast Guard. Bukod sa pagmamaniobra para harangan ng dayuhang barko, oras-oras din umano ang radio challenge ng BRP Cabra. Patuloy na gagawin natin yan. Hindi natin papayagan na magbago sila ng norm. Ginawa ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang pahayag sa launching ng isang comic book tungkol sa West Philippine Sea. Pinamagat ang The Stories of Teacher June, isa itong proyekto ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito. Kinumpirma rin ni Anyo na pinag-uusapan na sa National Maritime Council at NTF-WPS ang pagsasampa ng panibagong kaso laban sa China. Nasa proseso raw sila ngayon ng pangangalap ng ebidensya. Gusto rin sana natin tumulong din pati yung mga ibang like-minded states, yung kanilang mga experts, scientists nila sa pag-investigate para mas matibay yung kaso kung itutuloy man natin yung pagkaso. Naging matagumpay ang pagsasampa ng kaso laban sa 9-line claim ng China noong 2013 matapos katigan ng UN Arbitral Tribunal ang posisyon ng Pilipinas. Pero bagamat nanalo ang Pilipinas sa kaso, lalong tumindi ang panggigipit ng China. Nito lamang umaga, batay sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell, 2.5 oras na binuntutan ng 4 na Chinese militia ships ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nagpapatrolya noon sa Pag-asa case. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Hindi umano hinaharangan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Tugon niya ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pahayag ng Makabayan Bloc na sinasadya umanong harangan ng Pangulo ang impeachment. Dagdag ni Bersamin, wala sa kamay ng Pangulo kundi nasa Kamara ang desisyon para i-impeach si Duterte alinsunod sa konstitusyon. Pawang opinyon lang umano ang mga binitawan ng Pangulo at hindi pagdigta sa Kongreso, lalo't co-equal branch ito ng ehekutibo. Samantala, nagsagawa ng forum ang ilang church group at ilang organisasyon ngayong araw bilang pagsuporta sa magaganap na rally ng iba't ibang sektor sa January 31 sa Liwasang Bonifacio. Panawagan nila, papanagutin at ipapa-impeach ang bise. Pagsulong sa responsableng pagboto at paglaban sa fake news ang binigyang diin sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series sa Mindanao. At nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV. Ang paglaban sa fake news at kung paano ito mabilis na matutukoy ang kabilang sa mga binigyang halaga ng mga kapuso speaker sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Idiniin ng isa sa speakers sa Holy Cross of Davao College sa Davao City na si GMA Integrated News Producer Tina Panganiban Perez ang mga dapat suriin
na mga katangian ng isang kandidato na dapat iboto. Malaking factor yung eleksyon 2025 sa eleksyon 2028. Kaya tandaan po natin, ang nakataya sa kada eleksyon ay buhay natin, kinabukasan natin. Kaya ang dapat nating piliin ay yung dapat Pinaalalahanan din ang mga estudyante ng Notre Dame of the Jangas University sa Brother James McKnight Auditorium sa General Santos City. Maging masapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Nagpahayag din ang mga estudyante roon ng kanilang suporta kaugnay sa responsible voting sa pamamagitan ng pagpirma sa Panata Wall. It is about time for our young people to be informed, to be engaged, to participate in nation building. We are presented with a unique opportunity to deepen our understanding of the electoral process, guided by expert insights on truthful and responsible voting. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, nakatuon ang GMA sa pagsiguro na ang bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, ay katuwang natin sa laban kontra misinformation at disinformation, lalo na ngayong papalapit na ang midterm elections. The GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to remind us of our right to choose our leaders, the necessity of remaining vigilant, and the importance of being discerning in our choices. Para sa GMA Integrated News, Gil Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Emosyonal na humarap sa GMA Integrated News ang mga mahal sa buhay ng Chinong inaresto dahil sa umano'y pang-iispiya. Hindi umano yan ang trabaho sa bansa ng kanilang kaanak na tinotorture daw na ngayon ng mga pulis sa kulungan. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Mula sa Fujian Province, umiyak na humarap sa GMA Integrated News ang ina at kapatid ng Chinese national na si Deng Yuangin na inaresto ng mga otoridad sa Pilipinas dahil umano sa espionage o pang-eespiya, pero itinanggi ito ng kanyang kapatid. My brother has always been an honest and a kind person, and he can never be a spy. Natunton namin ang pamilya at kaibigan ni Deng sa pamamagitan ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Hiniling nilang wag silang pangalanan o ipakita ang muka. Hirap silang mag-Ingles kaya gumamit kami ng interpreter sa ilang punto. Ang trabaho daw ni Deng may kinalaman sa pagka-testing ng bilis ng sasakyan gamit ang computer. This company, they said they need to do a car testing job in Philippines, and they want we help them to do a 30-kilometer like testing in the Philippines. The main job of them is helping them to arrange the route. Ayon sa Department of Justice at Armed Forces of the Philippines, nakumpiska mula kay Deng at ilang kasamang Pilipino ang ilang equipment gaya ng rover at mapping devices na kadalasan daw ginagamit sa espionage activities o pang-eespiya. Ayon sa kaibigan, makatutulong sana daw ang employer ni Deng para bigyang linaw ang trabaho nito, pero hindi pa raw ito nakikipag-ugnayan sa NBI at sa AFP, ang ATTC Automobile Technology Service na nakabase sa China. They keep saying they will provide, but until now they didn't. And we are desperate. We need someone to help. Ang inamin ng pamilya ni Deng, madalas ito sa Pilipinas dahil Pilipino ang napangasawa ni Deng noong 2014 at meron silang maliit na negosyo sa Zamboanga. Because my sister-in-law is a Filipino, so so my brother has been a long time between China and between China and the Philippines. My brother and his wife, they are running a pharmacy in Zamboanga. So my brother do his own business there, and the business is formal. It's formal and legal. Ang ikinababahala nila, nakatanggap daw sila ng mensahe mula kay Deng. When he is injured,
the police is torturing my friend. So I hope you can talk to maybe the related department. Don't do like that. Because we are so from the Philippines and we can help my brother. My parents, their body is not very good and Chinese New Year is coming. We can't. Mama, my mom said, my brother. Nakadeteni ngayon si Deng sa NBI. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang NBI at AFP sa mga sinabi ng pamilya ni Deng, pati na rin ang Chinese company na pinagtatrabahuhan nito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Posibleng mas lumamig ang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend dahil may panibagong bugso ng amihan ayon po yan sa Pag-asa. Bukod sa inaasahang paglakas ng amihan, may mga lugar din naman na makakaranas ng maalinsangang panahon dahil sa easterlies. At dahil sa pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies, posibleng bumalik muli ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Apayao, Cagayan Valley at Palawan bukas. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas. Sa mga taga Mindanao, maging alerto po dahil posible ang malawakan at matitinding buhos ng ulan. Magtutuloy-tuloy ang ganitong panahon pagsapit ng linggo. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. At dito po sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Pero kung may lakad, magdala pa rin ng payong. Para naman sa mga makikihalabira sa Dinagyang Festival 2025 sa Iloilo City, maaliwalas ang pangkalahatang panahon bukas maliban sa tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Sa Linggo at Lunes naman, kung uulan man ay maaring panandalian lamang. Ang temperatura sa susunod na 3 araw nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Matapos ang 3 sunod-sunod na pagtaas, rollback naman ang aasahan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hanggang 55 sentimo kada litro ang posibleng mabawas sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Posible ang hanggang pisong rollback sa kada litro ng gasolina. Hanggang 50 sentimo kada litro naman ang inaasahang bawas sa kerosene. Base po yan sa 4 na araw na trading at pagmamonitor ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department. Kabilang sa mga nakikitang dahilan, muling pagbubukas ng mga refinery at pantalan sa US Gulf Coast at ang posibleng epekto ng panukalang mga taripa ni US President Donald Trump sa global economy at demand para sa enerhiya. Gaya ng reconciliation nila ni Sofia Pablo, umaasa si Will Ashley na magkakasundo din sina Sofia at Jillian Ward na pareho niyang nakasama sa Prima Donnas. Makichika kay Lars Santiago. Will and I also didn't talk for 4 years. Sa GMA Integrated News interview ni Sofia Pablo, inamin niyang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Sparkle star Will Ashley na kanyang nakasama sa Prima Donnas. Binanggit ito ni Sofia nang mapag-usapan ng tungkol sa hindi rin nila pagkakaunawaan ng kapwa Prima Donna star niyang si Jillian Ward. It's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. Sabi ni Sofia, nagkaayos na sila ni Will na ngayon kasama niya sa prinsesa ng City Jail. Yes, kasi before po we started taping, we talked. Yun po yung point ko na I think darating naman din yun with Jillian, when the time is right, kapag may taong nag-start na, ba't di kayo mag-usap? Kasi yun po yung nangyari with Will. Naging okay kami kasi we both wanted to be okay na. Si Will, kinumpirma na all is well na sa kanila ni Sofia. Kumbaga, isang tinik ang nabunot after how many years. Totoo naman po yun. Kasi parang nagkaroon lang din ng misunderstanding. Kumbaga, hindi kami nagkaroon ng chance makapag-usap ng ganong katagal kasi nga pareho din kami na busy. Si Will, full of hope
na tulad nila ni Sofia, muling magkakausap sina Sofia at Jill. Kung ano man yung problema nila eh. Kasi, hindi naman po ako yung makakaayos nun eh. Kumbaga, it's for them to fix it. Dati nang sinabi ni Jillian na wala siyang oras para sa negativity at magpo-focus na lang siya sa mas mahalagang bagay sa buhay, tulad ng pamilya. O.R. Santiago, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Uy, teka, bago tayo magtapos, binabati po namin ng maligayang kaarawan ang nag-iisang kuya ng bayan na hatid ay kaalaman. Wow, happy birthday, Kuya Kim! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras